Good day to everyone, and for you, Sir Marben Bartolome. We are presenting a topic about business model canvas. And before kami mag-start sa topic, gusto lang namin ipaalala na walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 8 to 5. So, business model canvas. First, what is business model canvas? Next. So, sabi dito, business model canvas is a tabular presentation of your business plan. It gives you a good overview of the business that you are planning or trying to build. So, ang sabi nga naman, 'di ba? Kaysa gumawa tayo ng mga business plan. Sa business plan kasi or sa business model, mahahaba yung mga ginagawa natin na presentation or masyadong mahirap or hassle pag sa paggawa noon. Dito sa business model canvas, it provides a way to create a clear business model using just a single sheet of paper. So dito, pumapasok ang 9 building blocks to make an efficient business model canvas. So, bago natin pasukin yun, kung ano nga ba yung siyam na building blocks, tanungin muna natin sila kung bakit kailangan natin gamitin ang business model canvas or bakit mahalaga itong gamitin sa pagtatayo o bago magtayo o mag-umpisa ng negosyo. So, business model canvas. The business model canvas is a great tool to help you understand a business model in a straightforward, structured way. Using this canvas will lead to insights about the customers you serve. So, yun ang sabi ni Ash Micro. So, para sa akin naman, ang business model canvas is the same lang rin ng value proposition canvas. Kasi, di ba, gaya nga ng ang business model canvas is parehas lang rin sila ng creator ng value proposition. So, yung business model canvas lang naman is pinapakita niya para mas lalong maintindihan yung mga insights ng mga customer. Ganun nga sa business model canvas para mas madaling maintindihan ng mga customer or mga stakeholders ng company yung value proposition mo. Kaysa sa value proposition, doon kasi 'di ba naka-list yung mga gusto natin para sa customers natin at kung ano yung kailangan na problema nating solusyonan in a word, yung mahabang mga sulat-sulat. Dito sa business model canvas, lang sa single sheet representation lang siya ng about sa business or business na itatayo mo. Kumbaga mas simple siya compare sa value proposition canvas. Pero kung titignan mo rin, medyo may similarities din kasi siya. Kaya pero mas pa rin na magkaroon ka ng parehas para mas mabilis mong malaman, ma-distinguish kung ano yung best na gagawin mo para sa customer mo. So, yun nga. Para sa akin naman, ang business model canvas naman is ito yung tumutulong sa mga businesses na ma-visualize and analyze nila yung mga business. So, sa paggamit na to, yung isang organisasyon or isang group na makakapag-gain sila na gain ng deeper understanding of their overall business model. So, and pwede na dito ma-identify yung areas for improvement and develop new strategies for growth. So, sabi nga dyan, para sa akin, yung business model lang, yan yung, parang nga lang siya. Value proposition lang, in a simple way. Pero, dito, nakapaloob dito yung mga simple, yet, mas sufficient para sa mga customers and stakeholders ng company. Kumbaga kasi ito yung mga gusto ng mga customer, mga kailangan nila kung paano mo mapi-please na pumunta sa'yo. Tapos paano din maano dito yung mga paraan din na kung paano natin maibibigay sa customers na yun yung mga hinahanap nila sa isang product. Tama.
So, how to make a business model canvas? So 'di ba sa business model canvas is meron siyang 9 parts. So sabi nga ni Crately, when filling out a business model canvas, you will brainstorm and conduct research on each of these elements. The data you collect can be placed in each relevant section of the canvas. So have a business model canvas ready when you start the exercise. So, yun nga, kailangan mo gumawa ng, di ba, pag gumawa ka ng draft, kailangan mong ilagay muna yung mga needs mo tulad ng mga customer segments, customer relations or channel, revenue streams, key activities, key resources, key partners, structure, and value proposition. So, need mo talaga siyang ilagay para malaman mo kagad kung ano yung mga need nila, ganon. Kasi, di ba, mahirap din naman na bigla ka nga mag-start ng business nung wala kang idea dun sa gagawin mo. So, need mo malaman kung ano yung gusto ng customer para in that short period of time, maano kagad nila na, uy, maganda dito. Ganun, di ba? Para malaman kagad nila na ganun. So, ayun, nasabi ko na rin naman yung 9 customer yung 9 building blocks ng business model canvas. So, nasabi na nga din naman ni Kyle yung 9 building blocks para sa pagbuo ng business model canvas. So, ito siya. Ayan, kung makikita nyo sa screen, makikita nyo, yan. Yan yung, draft para bumuo ng isang business model canvas. So, let's start first at value proposition. So, value proposition in the business model canvas is the unique offer your company provides to a customers. It can be a product or a service that solves the customer's problems. So, yun nga. Value proposition describes the value you deliver to each customer segment. And it includes what your customer problems that you are trying to solve. And kung ano yung mga ways or yung mga paraan mo para yung mga problema ng customers mo na yun ay magawan mo ng isang particular way para mas tangkilikin nila kung ano yung ihinahain o ino-offer mong product. So, and it also includes kung paano mo aakitin yung customer mo about sa product na ino-offer mo para sa kanila. Yan, may tubig, no? Yung gano'n, pwede, yung sabi nga ni sir, na yung sa tatlong pharmacy, sa tatlong pharmacy pipili ka. So ngayon, yung isa nag-o-offer siya ng tubig or something na mas nakakaangat para mas piliin siya, mas tangkilikin siya nung tao. Ayun. Ayun, yung ganun ngang example, kung paano ka yung ibe-brainstorm mo yung sarili mo about sa ganyan nga, na kung kunyari, ikaw pagtatayuin ka ng isang pharmacy, paano ka magiging different sa ibang mga pharmacy. So, next. Next naman ay customer segments. So, sa block na to, dito yung the different group of customer the business targets with its product or services. So, dito, nakapaloob sa building block na to yung most important ng customer. Different groups of people or organization that an enterprise aims to reach and serve. So, sa madaling salita, ito yung target natin dito yung sa customer, kung saan sila nakatira, gano'n, kung ano mga gusto nila o needs, wants, kung gano'n. So, next naman is yung customer relationship. Customer relationship, ito yung kung paano tayo nakikipag-interact sa mga customer. Mahalaga na alam natin yung kung ano yung i-establish natin na type ng relationship sa customer. Kasi syempre, sa business, di ba, sila napakahalaga ng customer kasi syempre kung wala kang customer, wala kang kita. So, meron tayong 6 na types ng relationship. Customer relationship.
Yung una is personal assistance. Ito yung nakipag-interact ka sa customer ng pwedeng harapan or by email. Basta yung ikaw mismo yung nakipag-interact Yung sa ano, parang mall. Sa mall, gano'n na pre. Ganun, Lalapit sa'yo. Mga Kuya, sales lady. Ano po Ayan. yung size ng paa niyo? Ayan. Susundan ka kahit sa Oo. ano. So, next is dedicated personal assistance. Magandang example dito is yung mga ano, sa mga call center. 'Di ba, may company, halimbawa yung T-Mobile. Tapos meron silang mga call center agent. Sila yung may tumatawag na customer, 'di ba? Tapos ang sasagot dun sa kanila, yung mag-a-assist is yung mga call center agent. Then next is self-service. Dito sa kabaliktaran naman to ng personal assistance. Kumbaga hindi mo siya harapang ina-assist, pero ibibigay mo sa kanya kung paano yung mga From the word itself nga, customer service. magpo-provide ka lang ng mga kung ano yung mga service. needs nila. Ganun. Parang ano pre, 7-Eleven, no? Hmm. Ganun. Si Marvin yung kakagat yung hotdog eh. May lalay, papalaman sa siopaw. Next is automated services. Ito yung mga nakikita natin ng mga ano. Halimbawa is yung mga machine na huhulugan mo, tapos may mga lalabas sa pagkain, gano'n. Yung mga ano, tuloy. Yung mga machine, bendo. Bendo machine to. Mga vendor machine is the best ano dyan sa automated services. Then next is communities. Kadalasan makikita natin to sa online. Yung mga nagpo-post ng halimbawa pagka may mga magpapatulong or magtatanong. Then next is co-creation. Dito, example naman ito is yung YouTube. Yung company is yung YouTube, pero yung mga customer pwede silang mag-create ng mga videos or kung ano man na upload nila. Next is the channels. This block is to describe how your company will communicate with and reach out to your customers. These channels are the touch point that let your customers connect with your company. Dito sa block naman na to, dinidescribe kung paano yung company mo makipag-communicate dun sa mga customer. Saka dito din kung paano yung product mo papakita sa mga customers mo. Yung pag-showcase ng ano, kung ano yung kailangan, kung paano ba ano, kung paano nag-work. And channels play a role in raising awareness of your product or services among customer and delivering your value proposition to them. Channels can also be used to allow customers the avenue to buy products or services and offer post-purchase support. Yun nga, kasabi ko lang kanina kung paano mo mapapakita yung product mo para makumbinsi mo sila na bumili sa'yo. Magaya yung pomade, no? Oo. Mga ganyan, pomade. Kumbaga ano siya, in what method how will you showcase your product to others. So mga example ba dyan eh, no? Next, dito na makikita natin sa next slide yung mga example of channels. Yan. Doon sa pinakauna yung social media. Usually, yun talaga yung talagang gamitin ngayon. Mass Laking ano broadcast. ngayon eh. Malaki na talaga ang social media ngayon. Pero dati, ang ginagamit lang talaga mga public speaking lang. Kunwari, titinda ka ng mani. Siyempre. Bicho. Oo. Pot. Ganun. Mga ganun. Alam nga namang magtitinda ka ng mani, ipopost mo pa sa Facebook. Diba? Tatanong ka, bibili ba kayo ng mani? Ganun. Siyempre, hindi. Status. Yung status mo ba? Mga suki, ganun. Bibili ba ako mani? And then yung offline advertising. Makikita natin sa mga daan, sa mga billboards, ganun. Pwede rin siya makita sa TV, minsan sinasabi rin sa radyo, ganun. Okay, next. Parang ano, yung parang channels is simply the advertising methods lang. Parang gano'n. Yung way para makapakilala mo yung ano niya. Yung mismong product Yung mo. mismong product. And next is key activities. So, key activities are the key things
that you need to do in order to deliver your value proposition to customers. So, in here, what are the most important strategic things you must to do or to make the business model work? So, ito yung mga paraan kung paano natin maisasagawa o maisa sa katuparan, kung paano mo maisa sa katuparan yung mga bagay na nakalagay sa iyong value proposition. Kung paano mo yung mga sinabi mo kanina sa value proposition, kung paano mo yon isa-succeed or magagawa. Paano yung way mo na para matupad lahat yun. So, yun lang. Para mamaya, meron tayong examples para mas madaling natin maintindihan kung ano nga ba yung mga building blocks na ito. Alright. So, yung key resources naman is very, lang naman siya, simple lang naman. So, syempre, yung kagaya nga ng sabi ni Jir na key activities, ito yung mga ways para nga, di ba, magawa. Ngayon, ito ang key resources naman, ito naman yung mga bagay na need para makandak din siya. So, kumbaga, mga bagay para magawa mo yung mga key activities mo. yun. Ito yung kung saan ka bubunot, gano'n. Oo. So, yung key resources is, eto nga, simple nga lang naman siya. Tulad ng, human. So, di ba, hindi mo na papatakbo yung business mo, hindi mo na makakandak yun ang walang taong katulong or something na, for example, yung, ang business mo is, mga karinderya. So, syempre, sabihin natin, tayo na restaurant, yan. Diba sa restaurant is malaki naman na siya. Malaki siya. Tapos, need mo talaga ng mga taong magsiserve, magluluto, tawag doon, magkakashare. Kasi diba, hindi mo naman kayang gawin na mag-isa lang yon na employees. Oo. Siyempre, hindi mo na kaya na ikaw magluluto, ikaw pa magsiserve, ikaw pa Tapos, next naman, financial. Siyempre, di ba? Magagawa ba yun pag wala kang pera? Na, like, sabihin natin, zero balance ka, tapos magagawa mo ba yun? Like, pwede siguro, pero uutang ka. Yun yung magiging way mo. So, financial pa rin siya, kung ganun. So, next is intellectual. So, kagaya naman na dapat may idea ka syempre sa gagawin mo. Hindi yung, sige, gawin mo lang yan. Di ba? Para ka lang nagtatapon ng pera no na go ka lang ng go, kaso hindi mo naman alam yung ginagawa mo. So, yung physical naman, ito naman yung kinatatayuan. For example, kagaya nga nun, restaurant, wala kang equipment. Paano may luluto yun? Hindi naman pwedeng, himay-himayin mo lang na gano'n nagamit yung kamay mo, gano'n. Yung inventory, tulad ng paggagamit sa mga, tawag doon? Yung mga ilalagay mo, mga sangkap mo, gano'n. Tapos yung mismong kinatatayuan, hindi siya na, di ba, to be exact na, pag sinabing buildings ganon, yung mga yung baka sasabihin, but yung online, di ba? Ganun sasabihin ba? So, yung pinapwestuhan mo, yung pinagagawan mo, kasama rin din yun sa physical. Ayun. So, bali, key resources is simply a foundation when you are trying to build or make a business din. One of the siya yung basic needs, ganun. So, next naman is key partners. So, key partners, ito yung mga external companies or mga suppliers na tutulong sa atin para magawa natin yung key activities. So, mahalaga tong mga key partners para mabawasan natin yung mga risk and maka-acquire tayo ng mga resources. Dito sa meron tayong 4 na types ng partnership. Una is strategic alliance. Ito is partnership na
walang competition, kumbaga nagtutulungan lang sila sa common goal nila. And then next is competition. So ito naman dito, may competition na nagaganap pero at the same time nagtutulungan pa rin sila. Cooperation, no? Ayun. Kaya tinawag sila na competition, from the cooperation and competition. And next is joint ventures. Ito yung mga partners na magtatayo or magde-develop pa lang ng mga new business. And last is yung buyer-supplier relationship. Dito mahalaga na may ganito tayong partnership kasi yung mga products na sinusupply sa atin, 'di ba? Alam natin na authentic or reliable yung kumbaga trusted sila. Ayun. Mahirap naman 'di ba na pati supplier mo kaaway mo. Walang Malulugi manood company pagka nabuhos ka. So next naman, cost structures. Dito, the various costs that the business incurs to operate, including fixed costs, variable costs, and other expenses. So, sa madaling salita, dito lang yung i-identify mo lang dito kung anong asset yung mga doon. Dito lang yung mga asset na mga magagastos mo, like yung yung tawag dun sa yun? in short, mga bayarin. Mga bayarin. Tapos yung mga pasahod mo sa employees, ganon, sa pambayad mo sa suppliers para dun sa supply na binili mo, and dun sa pag-maintain ng restaurant mo, ganon. Kung yan, example, restaurant. Maintenance ng building, ganon. Next is the revenue streams. A revenue model is the strategy of managing a company's revenue streams and the resources required for each revenue streams. Dito sa revenue streams, dito sinasabi sa block na to kung paano kumita by selling the product or papakita mo yung service mo, ganun. Then Hindi naman yan yung tawag doon. Yung 1,000 mo gagawin kong 10,000 sa... Kumbaga dyan, sa propose mo na lahat na building blocks na yun, dyan, kung paano ka nakikita sa... Dun sa mismong... Sa lahat. Kasama na rin yung mga cost, lahat na kumbaga purely... Revenue, yung kikitain mo talaga sa... And next slide are the example of revenue streams. Una yung streams, transaction-based revenue. Proceed from sales of goods that are usually one-time customer payments. Ito yung kunwari pupunta ka sa isang supermarket. Pupunta ka doon, tapos bibili ka, then babayaran mo agad. Ganon, one-time payment niya. And then next is yung service revenue. Revenues are generated by providing service to customers and are calculated based on time. For example, the number of hours of consulting services provided. Best example dito yung computer shop, di ba? Pisonet prep. Pisonet, pwede rin. Sinasabi nila yung time nila, kung ilang oras sila, then yung oras na makukonsume nila na yun yung babayaran nila. So, to further understand what is business model canvas, so we have here example of business model canvas, and ito is our apparel store. So let's proceed to value proposition muna. So ang value proposition ng apparel store is stylish and comfortable garments ensuring customer a high quality product. So yun yung parang goal ng ating shop na para maiparating dun sa ating mga customers. Okay, may gusto pa kayong idagdag about dun? Kumbaga, yun din yung way para makita nila na pag nakita nila, ay, parang goods to parang gano'n. Goodies. Goodies para. Goodies. So, okay. Meron na tayong value proposition.
Next is customer segments. Oo, customer segments. Nakapanood naman sa segments ay age, gender, fashion, and personality. So dito, siyempre, isa tong apparel store. So, meron ditong kids section, men's section, then girls section. And about sa fashion naman, siyempre, ito yung kung ano yung mga gusto mong gusto mo ng pang evening gown, ganon, mga pang lakad, aesthetic, ganon. Summer look, mga Summer ganun. look, yeah. And sa personality naman, ito yung, kumbaga, inaano mo yung personality mo sa damit mo. Kumbaga, anong tawag sa, paano ba masasabi yun? Yung for example, di ba, casual wear. Kung paano mo yun, pinapresenta yung sarili mo sa pananamit mo ng casual, ganun. Kung gusto mo, pambahay. Kaya para mga basketball player, mga ganun, pre. Ano din, sa ano na din ata pumapasok yun, sa style. Oo, pre. Sa ganun. Yun nga rin. Next naman sa customer relationships. Ginamit namin dito is yung personal assistance. Tulad nga ng example kanina, 'di ba, sa mga sales lady, 'di ba? Pagka i-assist natin yung mga customer, pagka halimbawa may gusto silang bilhin, pwede natin silang tanungin, pupuntahan natin kung ano kailangan nila, ganun. Pare, yung personal assistance, ito yung parang pinaka-pit na gamitin natin para sa ating apparel store. Para mas mabigay natin yung parang satisfaction nung customer habang bumibili ba, ganun. Saka para malaman na rin natin yung needs nila. Mamaya, nasa shoe section sila. Ganon. Ang kailangan pa nila, pang damit, mga ganon. And next is the channels. Dito naman nilagay namin yung social media. Siyempre, sa panahon ngayon, technology na yung nagpapakuan sa atin. Kaya madami nang gumagamit ng technology kaya nilagay namin din. Then isa pa yung tarpaulin. Pag may dumadaan nakikita yon, parang nakakaakit ba na maganda puntahan tong apparel store na to. Maganda yung mga damit, ganun. And then yung last is nilagay din yung store saka yung shop. Yung mismong shop na yun. Physical store. Physical shop. Next, Kasi makikita mo doon pre yung mga display. display. Yun yung sa kanya. For example, nakakita ka na ang sapatos na trip mo, ganun. Ayun, ma-attract ka. Tapos, sabihin din nila na, ay, mayroong ganung sapatos dun sa shop na yun. Kumbaga rare yung sapatos na yun. Oo. Maganda pumunta sa shop na yun. Legit ba? Legit yung mga legit. sapatos doon. Talaga yung natin dyan, pag-advertise natin dyan, pag-advertise natin sa product natin, quality. Yun. Goods na goods. Legit check. Sisingot na ng Marvin na ganyan. Legit check. Legit na legit yan. Next. Siya lang legit checker namin dito. Ito. So, next is key activities. So, marketing, promos, sale, quality, and maintenance. So, para nga ma-achieve namin yung stylish and comfortable garments, ensuring customer high quality product, ito yung mga kailangan namin gawin. So, by this way, mas mapapaano namin yung customer, mas maaakit namin at mas mapapabili namin ng paulit-ulit. Mapapa-quality talaga pa. Sa quality talaga. Oo, bar. Isipin mo para yung mga key activities na yan. Isa na sa sa isang store is sabihin natin na common na sa isang store yung ganyan. Pero yung quality, yung mga ganun, sale promos, hangga't sa kaya natin ibigay na sa abot makakaya, talagang goods na goods. Next is key resources. So the next one is So yung key partners naman, ang nilagay namin dito is investors, delivery service, resellers, and suppliers. So, syempre, yung mga nag-i-invest sa atin, tulad na, for example, tayo, di ba, magkakasosyo tayo eh. Para makita naman yung mga goods na product ngayon. Syempre, gusto natin yung Tapos, yung mga delivery service, yung mga nagde-deliver, for example, mga tauhan natin. Mga tauhan, tas yung mga reseller ba?
Yun yung mga nililegit check ni Marvin. Tsaka isa Oo. din yung sa resellers para mas maipakalat natin yung product natin. Pag ano, 'di ba? Like yung mabibili natin kumbaga kikita tayo and kikita rin sila sa pagre-resell nila ng sapatos, ganun, or garments na syempre mga quality. Tsaka yung suppliers na yan, pare. Hindi Ayan basta talaga. suppliers yan. Authorized suppliers yan, par. 100% no, pre. Yan yung mga legit talaga. China 2 jongs. No. So, ayan, next naman. So, next is key resources. So, di ba nga, yung key resources, ito yung mga bagay na para magawa natin yung key activities. So, unang-una is bright employees. Di ba, importante nga yung bright employees para sa business, syempre. Kung magaling yung mga employees natin, di ba? Pwede tayong makahook ng mga customer. Mas ma-explain nila na ganito yung product na to. Meron nga mga ganun, yung mga magaling sales stock. Baga dyan sa bright employees na yan, papasok na din siya sa customer relationship sa personal assistant. Next is online app. Online app, magagamit natin to para sa marketing natin. Kaya pagka may mga promos or sale. Ganun. Mga Facebook page, pre, no? Mga ganun din. Then next is brands. Siyempre, para ma-sure natin yung quality ng product, di ba? Goods na goods. Legit talaga, di ba? Abibas. Biro lang, pero legit. Mga legit. talaga. So, dumako na tayo sa cost structure. So, nakapaloob dito yung rent, payrolls, expenses for employees, syempre, electricity, maintenance of the facility, and pwede ko na rin dito idagdag yung binabayad sa supplier o gano'n, sa reseller. Oo. So, dito, Saka, ayun nga, kumbaga, capital. pangkalahatang bayad or magagastos natin sa store natin. Next is yung revenue streams. Siyempre, saan pa ba tayo kukuha ng Siyempre sa Kita. Siyempre sa pagbebenta ng products na garments, na shoes, gano'n. Diba? So yun. Yun yung example ng aming business model canvas. So, muli, kami ang Big Black Corporation and I'm Jiro Lee Alvaro as the hustler. Kyle UV as hacker. Roel Medina as hacker. Roy Lantiña as the hipster. And Marvin Santiago as hipster. At muli, magandang araw sa inyong lahat. At muli naming ipapaalala at paulit-ulit naming ipapaalala na walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 8 to 5. Thanks for watching. Thanks for the flowers. Thanks for the flowers.